igagawad ng Diyos sa gumawa ng karumaldumal na ito kung paano nilapastangan ng ating Panginoong Hesus. Igagawa din niya sa mga pangyayaring ito sa mga taong salarin ang kanyang katarungan, at ito ay hindi magkakaroon ng kaganapan. Amen. Yan ho ang paliwanag ho ni Kuya Ben dito ho sa akin hong tinunghayan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Tayo po ay narito nga sa mga malapit na magsibipinali ng atin hong pinag-aaralan tungkol sa buhay at kasaysayan ng ating Panginoon sa aklat ni San Juan. Kuya Bert, dito ay sa muling pagkabuhay na ito ng ating Panginoon, napansin ho natin dito na isang makasalanan ho yung unang-una pa na nagpunta roon at inalam ang tungkol ho sa pagkamatay ng Panginoong Hesus na ito. Bakit ho si Maria Magdalena na ito na makasalanan siya agad pumunta roon, at pagkatapos ho yung sa bandang huli noong sinabi na ho ng Panginoon dito na hindi nila nawan yung nakasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay ang Panginoong Hesus. Ano ang ibinibigay na magandang aral dito kung bakit sa katulad pa ni Maria Magdalena na siya hong unang nakapunta doon sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus? Alam mo, Kuya Ben, ang lawak ng tanong mo. Pero tingnan natin at bigyan natin ng pagkaunawa yung tanong mo. Kasi ang Panginoon kaya siya isinugo sa mundo dahil sa taong nagkasala. Yun ang unang dahilan. Kaya nasugo ang Panginoon dahil patuloy na patuloy ang pagkakasala ng tao. So madalit sabi, ang Diyos ay hindi niya itinatakwil ang mga nagkakasalang tao, kundi ito'y kanyang minamahal. Binibigyan ng pagkakataon upang magbalik loob sa Kanya. Kaya si Maria Magdalena, alam naman natin na mismong ang banal na kasulatan ay sinabi niyang 7 demonyo ang pinalabas ng Panginoong Jesus sa Kanya. 7 demonyo, hindi natin mailaraw kung gaano karami at kung gaano kalaki ang pagkakasala nito. No? Pero, sa kabila nito, noong magbalik loob si Maria Magdalena sa Diyos, lalo't higit sa paglilingkod niya at pagsama-sama sa Panginoong Jesus, siya'y lubos na pinatawad ng Panginoon sa kanyang mga pagkakasala. At makikita natin dito, halos siya lamang ang pumunta at nakalarawan dito. No? Madaling pa sa araw ng linggo ay nandun na sa libingan ng Panginoon si Maria Magdalena, na siya ang simbolo ng isang taong nagbalik loob sa Diyos, kundi ang lagi niyang nasa sa isip ay ang pagmamahal niya sa Diyos hanggang sa huling antungan at sa libingan ng kaniyang Panginoon na pinaglilingkuran. Kuya Min, sa buhay natin sa ngayon, ng araw ng linggo ay siyang naging araw ng katubusan at muling pagkabuhay ng tao. Kung minsan nakakalungkot nakakalimutan pa ng tao na magsimba sa araw ng linggo. Pero kung titingnan mo dito sa ginawa ni Maria Magdalena, ay sana ay maging simbolo ng mga taong makasalanan na katulad natin, na sa
araw man lamang ng linggo, lalo na't ito ay umaga, iuuna sana natin ang pakikipagniig sa Diyos upang makinig sa kanyang mga salita. Pero kung minsan nagiging huli na siya eh. Ha? Kung minsan nga, halos kung minsan, gabi na eh kung magsimba eh. Inuuna muna yung kasiyahan sa mundo eh. Pero dito makita mo, si Maria Magdalena, bago ang lahat. Nandun siya sa kanyang Panginoon na pinaglilingkuran. Tularan natin si Maria Magdalena upang sa pagdating ng takdang panahon sa ating muling pagkabuhay ay unang-unang masisalaya natin at makikita natin ang Panginoong Jesus sa ating muling pagkabuhay. Yun. So tayo ho, wika nga ho ni Kuya Bert, at yan naman ho talagang alam ho natin na lahat ho ng tao, Kuya Dio, ay makasalanan. Lahat naman tayo di ba? Lahat tayo ay makasalanan. So dito ay pinakikita ng ating Panginoon na kahit na gaano pa yung kasalanan, ikaw pala hindi ka pala, hindi istapwera ng Panginoon. Hindi, mahal ka niya eh. Ikaw pala kaya nga siyang dahilan, kaya nga pumunta rito dahil sa mga makasalanan. Iyon ang paliwanag ni Kuya Bert. Kaya nga napapako sa krus eh. Yes. Nagpakamatay sa krus nang dahil sa makasalanan eh. Yes. Kaya nung siya'y muling mabuhay, sa isa pa rin magkasalanan nagpakita eh. Pero nagbago. Nagbago. Yung makasalanan yan. Iba na siya ngayon. Iba na. Bagong tao na. Bago na. She is already a born again. Ayun. Pero born again na Katoliko ha? Ayun. Na Kristiyano, hindi born again. Siniliwanag po natin baka ma-interpret tayo ha? Ma-misinterpret. Misinterpret. Ayun. So, sa muling pagkabuhay na ito ng Panginoong Yesus, marami yung aral na nakabalot dito bilang isang taong makasalanan. At ano nga ba't natin lingunin ng Panginoon? Tingnan natin yung kanyang pagbalikan natin sa ating isip, ating gunam-gunamin yung mga paghihirap niya, at ipinakita sa atin ang isang makasalanan kagaya ni Maria, ang halimbawa na tayo pala ay kinakailangan na magbalik loob sa Panginoon. At tayo'y napatawad naman na linis na born again na. Born again. Katoliko ha? Na nasa iglesia niya itinayo, hindi doon sa hindi niya tinayong iglesia. Nakakatawa si Kuya Dio, napapangiti sa si Kuya Dio.